Sa gitna ng isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa, kung saan araw-araw dumadaan ng milyon-milyong pera, isang umagang biglang naging bangungot. Hindi dahil sa hold up, hindi dahil sa bomba, kundi dahil sa isang bagay na hindi nila kayang suntukin, barilin o suhulan. Isang hack. Tahimik ang simula ng araw. May pila ng kliyente, may tunog ng keyboard, may ngiti ang mga teller. Hanggang nagkulay pula ang mga monitor. Biglang tumigil ang lahat ng transaksyon. Ano to? Bakit lahat ng system nakalock? Sabi ni Eugene, ang bank manager. Si Eugene, ang bank manager, kilala sa bangko bilang istrikto. Mataas ang tingin sa sarili at walang oras sa mga walang silbi. Sa oras na iyon, nanginginig ang kamay niya habang nakatitig sa screen. Sir, nahack po tayo, sabi ng IT staff. Ano? Imposible yan. Trifle firewall tayo. Tawagin niyo lahat ng IT. Ngayon na! Sa loob ng 5 minuto, nagkagulo ang buong bangko. Hindi makapag-withdraw ang mga kliyente, hindi makapag-transfer, hindi ma-access ang database, at ang pinakamasama, may countdown sa screen. Anong ibig sabihin yan? Pawis na wika ni Eugene. Sir, kapag umabot sa 0, buburahin lahat ng data ng bangko. Isang segundo lang. Pwedeng mawala ang bilyong-bilyong piso. Pwedeng magsara ang bangko. Pwedeng masira ang pangalan ni Eugene habang buhay. Sir Eugene, ginagawa na po namin lahat, sabi ni Lance. Lahat? Bakit tumatakbo pa rin ang oras? Isa si Lance sa pinakamagaling na IT ng bangko. Graduate sa Top University. Maraming certificate. Pero sa oras na iyon, wala siyang magawa. Countdown, 7 minutes and 30 seconds na lang. Habang nagkakagulo sa loob, may isang taong tahimik lang sa gilid. Isang binata. Payat, simple ang suot, may hawak na map. Si Bong, anak ng janitor na early 20s lang. Tahimik siyang nakatingin sa monitor. Hindi siya IT. Hindi siya empleyado ng bangko. Kundi, anak lang siya ng janitor. Si Bong, anak ni Mang Rubin. Ang janitor na halos hindi pinapansin ng kahit sino sa bangko. Sa mata ng iba, walang pinag-aralan. Walang ambag, walang halaga. Pero sa mata ni Bong, may mali sa code. Countdown, 6 minutes. Grabe to. Parang iniwan nilang bukas ang backdoor, sabi ni Lance. Napalingon naman si Bong. Sir, basic lang pong ayusin yan. Mahina pero magalang. Tumigil ang oras. Hindi ang countdown, kundi ang mga tao. Dahil sa narinig na sinabi ni Bong. Ano? Sino ka? Wika ni Eugene. Pasensya na po sir. Napansin ko lang po. Wika naman ni Bong. Hindi ka kasali dito. Lumabas ka! Sa mata ni Eugene, isa lang si Bong. Isang sagabal. Countdown, 4 minutes and 45 seconds. Sir Eugene, ano pong sinabi niya? Nagugulo ang tanong ni Lance. Wala, anak lang ng janitor. Ngunit si Lance hindi tumingin sa suot ni Bong. Tumingin siya sa mata nito. Kalma, sigurado, parang alam ang ginagawa. Anong ibig mong sabihin na basic lang? Tanong ni Lance kay Bong. Sir, naiwan pong bukas ang root access. Hindi po na-isolate ang server. Kaya kahit may firewall, useless. Nanlaki ang mata ni Lance. Sir Eugene, pakinggan natin siya. Biglang seryosong sabi ni Lance. Wala tayong oras sa kalokohan.
Wika naman ni Eugene. Countdown, 3 minutes and 30 seconds. 3 minuto. 3 minuto bago tuluyang mawala ang lahat. At sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang unti-unting pumapasok sa isip ni Eugene. Paano kung mali siya? Kung may alam ka talaga, magsalita ka na. Wika ni Eugene. Ngumiti naman si Bong. Hindi mayabang, hindi mapangmata, kundi kumpiyansa. Basic lang po yan ayusin, sir. Wika ni Bong. At sa sandaling iyon, hindi lang sistema ng bangko ang malapit ng magbago, kundi ang tingin nila sa isang anak ng janitor. Samantala, 3 minuto. Iyan na lang ang natitirang oras bago tuloy ang mabura ang buong sistema ng bangko. 3 minuto para iligtas ang bilyong-bilyong piso. 3 minuto para iligtas ang pangalan ni Eugene. 3 minuto para patunayan kung ang isang anak ng janitor ay may saysay o isa lang talagang istorbo. Countdown, 3 minutes. Kung nagsisinungaling ka, mananagot ka. Wika ni Eugene. Opo sir. Kalmang sabi ni Bong. Hindi siya nanginginig. Hindi siya kinakabahan. Parang ilang beses na niyang nakita ang ganitong klase ng problema. Ano ang unang gagawin mo? Mahinang tanong ni Lance kay Bong. Ihiwalay po muna ang main server. Sagot ni Bong. Nagkatinginan ang mga IT. Yun din ang gusto nilang gawin. Pero hindi nila naisip agad. Sundin siya. I-isolate ang server. Utos ni Lance sa IT team. Lance, nag-aalangang sabi ni Eugene. Sir, wala na tayong oras. Countdown, 2 minutes and 30 seconds. Mabilis kumilos ang IT team. Isang click, isang komanda. Isang maling galaw, pwedeng katapusan. May nakaimbid na script, huwag niyong buburain agad. Diretsyong sabi ni Bong. Bakit? Kapag binura nyo, automatic magtitrigger ang wipe command. Nanigas ang IT staff. Kung binura nila yon kanina, tapos na ang lahat. Paano mo nalaman yan? Tanong ni Eugene. Kasi ganyan po ang galawan ng hacker na nagmamadali. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang mata ni Eugene, kundi takot. Countdown, 2 minutes. Anong susunod? Tanong ni Lance. Palitan po ang routing, ibalik niyo ang traffic sa dummy server. Hindi na nagtanong si Lance, ginawa niya agad. Countdown, 1 minutes and 45 seconds. Biglang huminto ang countdown. Tumigil! Sigaw ni Eugene. Ngunit hindi yun sapat. Hindi pa tapos ang laban. May huling trap pa yan. Seryosong sabi ni Bong. Saan? Sa backup. Nagsalita ang system. Unauthorized access detected. May isa pa? Opo, pero predictable na. Countdown, 1 minutes. 1 minuto. Isang maling desisyon, isang maling tiwala. Sir Lance, kailangan ko ng admin access. Malinaw na sabi ni Bong. Nanlaki ang mata ni Eugene. Ano? Hindi pwede. Sir, kung hindi, tapos na tayo. Countdown, 45 seconds. Tahimik ang buong kwarto. Naririnig lang ang paghinga ng mga tao at ang tunog ng segundo. Ibigay sa kanya. Desisyon na sabi ni Eugene. Isang password, isang tiwala. Isang desisyon na maaaring sumira o magligtas. Habang nagtatype si Bong sa computer, patuloy na bumababa ang bilang ng oras. 20 seconds na lang. Biglang nagbago ang screen. Ang pulang warning naging berde. Threat neutralize.
Tumigil ang oras. Sa wakas, naligtas mo ang bangko! Napaupong sabi ni Eugene. Pero si Bong hindi ngumiti. Hindi pa po, sir. Mahinang sabi niya. Dahil ang tunay na tanong, ano ang hacker? At bakit parang alam na alam ni Bong ang galaw nito? At doon, magsisimula ang mas malaking revelasyon. Samantala, tahimik ang buong bangko. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil hindi pa tapos ang kwento. Sa conference room, ilang minuto pagkatapos ng hack, naupo si Eugene sa gitna ng mesa. Katabi niya si Lance. Sa kabilang dulo, si Bong. Payat, simple, tahimik. Pero ngayon, hindi na siya invisible. Gusto kong marinig ang totoo. Malamig pero maingat na sabi ni Eugene. Hindi agad sumagot si Bong. Tumingin muna siya sa sahig. Parang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin. Sir, hindi po ramdam ang hack. Mahinang sabi ni Bong. Nagtaas ng kilay si Lance. Ibig mong sabihin, targeted? Opo. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Sino? Tanong ni Eugene. Kayo po ang target, sabi ni Bong. Nanlaki ang mata ni Eugene. Ako? Ang bangko at ang desisyon niyong ginawa 3 taon nang nakalipas. Tahimik, parang may binangga ang alaala. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Eugene. May tinanggal po kayong empleyado sa IT. Walang investigasyon, walang due process. Dahil doon ay napaigpit ang hawak ni Eugene sa mesa. Gulat na wika ni Lance. Huwag mo nang banggitin ang pangalan. Putol naman ni Eugene. Ngunit huli na. Si Marco Reyes. Malinaw na sabi ni Bong. Isang pangalan, isang multo mula sa nakaraan. Wala kang karapatang banggitin yan! Napatay yung galit na sabi ni Eugene. Pero hindi umatras si Bong. Mayroon po, kasi ako ang tinuruan niya. Tahimik si Lance, parang may nabubuo sa isip niya. Ikaw ang batang kasama niya sa lab? Opo. Nung wala pang janitor ang tatay ni Bong, isang IT consultant si Marco Reyes. Isang henyo pero tinanggal. Dahil masyado raw magaling, masyado raw maraming tanong. Hindi po hacker si Marco, pero ginawa niyo siyang ganun. Tumahimik si Eugene. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng konsensya. Patay na siya, mahinang sabi ni Eugene. Napatingin si Bong kay Eugene. Kaya po ako nagtuloy. Malalim pero mahinang hinga ni Bong. Tumayo si Bong. Inilabas niya ang isang lumang USB. Hindi para sirain ang bangko. Inilapag niya ito sa mesa. Kundi para ipakita kung gaano kahina ang sistemang minamaliit nyo ang mga tao. Nagkatinginan ng mga IT. Ikaw bang hacker? Seryosong tanong ni Lance. Hindi po. Tester lang. Umiiling na sabi ni Bong. Mas delikado pa iyon. At kung hindi ikaw, sino? Marahang tanong ni Eugene. Yung iba na mas galit po. Biglang nag-on ang monitor. External signal detected. May isa pa. At hindi ito basta-basta. Sir Eugene? Nagmamadaling wika ni Lance. Ngumiti naman si Bong. Hindi masaya, kundi handa. Ngayon niyo po makikita ang totoong ganti. Wika ni Bong. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Eugene ang isang bagay. Hindi pera ang tunay na binabantayan ng bangko, kundi ang tiwala. May mga laban na hindi nananalo sa galing. May mga digmaan na hindi natatapos sa lakas. At may mga pagkakamaling
Isang desisyon lang ang makapagtatama. Sa control room, isang gabi. Naka-on ang lahat ng monitor. Puno ng code, puno ng babala. System, external breach level. Critical. Pumasok na naman sila. Matigas ang panga na sabi ni Eugene. Hindi na iisa ang kalaban. Hindi na personal. Ito na ang epekto ng mga maling desisyon sa nakaraan. Sir, hindi na ito test. Totoong atak na to. Mabilis na wika ni Lance. Tumayo si Bong sa harap ng monitor. Tahimik, kalmado, parang matagal nang handa. Hindi niyo na po kayang pigilan yan sa loob. Diretsyong sabi ni Bong. Anong ibig mong sabihin? Kailangan niyo pong aminin ang pagkakamali. Isang salita ang ayaw marinig ng taong sanay mag-utos, ang aminin. Kung gagawin ko yan, babagsak ang bangko. Galit pero pigil na sabi ni Eugene. Kung hindi niyo gagawin, mas marami ang mawawala. Tahimik ang kwarto. Walang code na makalutas ng konsensya. Sir, tama siya. Napaupo si Eugene. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na siyang magkunwari. Nagkamali ako. Mahina pero totoo, nasabi ni Eugene. Unang beses niyang sinabi iyon. Maya-maya may lumabas sa system. Data exposure in progress. Hindi sapat ang pag-amin niya, kundi kailangan din ng aksyon. Ilabas niyo ang totoo. Ngayon! Matatag na sabi ni Bong. Nakatayo si Eugene sa harap ng mga empleyado. May kamera, may takot, may katotohanan. Nagkaroon ng breach ang sistema namin dahil sa kapabayaan ng pamunuan. Ako. Nagulat ang lahat. At pananagutan ko ito. Patuloy ni Eugene. Sa labas ng bangko, unti-unting huminto ang atak. External connection lost. Hindi dahil sa firewall, kundi dahil nawala ang dahilan ng galit. Si Lance nakangiti naman ng bahagya. Tumigil sila! Aniya. Napabuntong hininga si Bong. Tapos na po! Mahinang sabi ni Bong. Lumapit si Eugene kay Bong. Hindi bilang manager, kundi bilang tao. Salamat. Taos-pusong wika ni Eugene. Inabot niya ang kamay ni Bong. May alok ako. Sabi ni Eugene. Hindi po para sa posisyon. Umiiling na sagot naman ni Bong. Nagulat si Eugene. Ayusin niyo po ang sistema, hindi lang sa computer, kundi sa tao. Ngumiti naman si Eugene. Hindi pilit, hindi mayabang. Gagawin ko. Aniya. Kinabukasan, may bagong patakaran ng bangko. Transparency, protection sa empleyado, at tunay na security. At si Bong, hindi siya nanatili sa bangko. Hindi niya kailangan ng titulo. Umalis siyang dala ang aral na ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa posisyon. At ang ganti, hindi laging paninira. Minsan, pagbabago. Dahil ang anak ng janitor ay pwedeng maglinis ng mas marami kaysa sa sahig. Ang sistemang bulok. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na panganib ay hindi laging nagmumula sa labas, kundi kadalasan ay naguugat sa loob, sa maling pagtingin sa kapwa at sa pag-abuso sa kapangyarihan. Si Eugene, ang bank manager, ay kumakatawan sa mga taong sanay sa posisyon at otoridad. Dahil sa tiwala niya sa titulo, diploma at ranggo, nakalimutan niyang pakinggan ang mga taong nasa ibaba. Sa kanyang mata, ang mahalaga ay ang sistema at numero, hindi ang tao. Ngunit sa isang iglap, nang bumagsak ang sistema, doon niya napagtanto na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya,
mananatili pa ring mahalaga ang konsensya at tamang pagpapasya. Si Bong, ang anak ng janitor, ay sumisimbolo sa mga taong madalas maliitin ng lipunan. Tahimik, simple at walang posisyon. Pero may kakayahang makaligtas ng isang buong institusyon. Ipinakita ng kanyang karakter na ang talino at kakayahan ay hindi nasusukat sa suot, estado sa buhay o apelyido. Maraming tao ang may kakayahan, ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa husga ng iba. Ipinapakita rin ng kwento na ang galit at ganti ay hindi basta sumusulpot. Madalas, ito ay bunga ng kawalan ng hustisya. Ang tinanggal na empleyado ng walang paliwanag at ang mga tinapakang dangal ay nagiging binhi ng mas malaking problema. Kapag hindi hinarap ang mali sa tamang paraan, bumabalik ito. Mas malakas, mas masakit, at mas mapanganib. Isang mahalagang aral din ang kahalagahan ng pag-amin sa pagkakamali. Hindi kayang ayusin ng kahit anong firewall o code ang problemang ugat ay yabang at kapabayaan. Nang aminin ni Eugene ang kanyang pagkukulang, doon lamang tumigil ang kaguluhan. Ipinapakita nito na minsan ang tunay na solusyon ay hindi technical kundi moral. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento na ang tunay na ganti ay hindi paninira kundi pagbabago. Hindi sinira ni Bong ang bangko kahit may kakayahan siya. Salip, ginamit niya ang talino upang ituwid ang mali at magbigay ng aral. Ang ganitong uri ng ganti ang mas mahirap gawin. Ang patawarin ng sistema at baguhin ito mula sa loob. Sa uli, ang kwento ay nagsasabing, huwag maliitin ang tao. Dahil maaaring ang taong minamaliit mo ngayon ang siyang magliligtas sa iyo bukas. At ang sistemang walang malasakit sa tao, gaano man ito katibay, ay tiyak na babagsak din. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.